Madalas kasi ako nandito eh. Sabi ko, maiba naman siguro kung dito naman ako. No? Okay. Ano pa yung, what is your usual emotional reaction when you are in front of a overwhelming situation? And when I say overwhelming situation, that can be either negative or positive. But I would like that you focus more on an highly negative crisis situation. Halimbawa, meron po kayong nakita na hindi nyo gusto talaga, masama, hindi ba katanggap-tanggap na pangitain? Ano yung mga reaction ninyo? Posible, meron tayong damdaming galit, marahil, no? Anger, I'm sure, meron po kayo yan. Sa family, nakakakita kayo. Sa department ninyo, nakakakita kayo. Sa mga kaibigan ninyo. Minsan, very spontaneous yung ating damdamin eh. Minsan, nakakapagsalita tayo ng salita na mabigat. No? Di ba? Mag-recall po kayo ng isang situation. Just, I invite you to recall a highly critical situation. No? Kaya ako tinanong po kayo, dahil si Jesus ay may nakita siyang sitwasyon. Ang ginamit niyo po kasing Gospel Tagalog, no? Sa Ingles, ang ginamit ay wo. Mabigat yung salitang wo. Sa Tagalog, ang ginamit ay aba. Aba! Di ba parang ganito? No? Pero yung salitang wo, sabi nga, woe to you, scribes and Pharisees. Mabigat yung salitang yan. Ang ibig sabihin po kasi ng woe is grief, lamentation. Ibig sabihin nun ay very discouraging situation. Bakit sinabi ng Panginoon ito? Kasi nakita niya yung scribes and Pharisees. Alam niyo po ba yung kinukol ng attention ng Panginoon sa scribes and the Pharisees? The word ay hypocrisy. Kayo ay mga ipokrito. Yun ang sinabi niya. Bakit dibanggit ni Jesus yung salitang ipokrito sa mga Pharisees? By the way, yung mga Pharisee po, yung panahon na yon, ito po yung mga pare. Mga religious leaders po ito. Tapos scribes, ito yung mga scholars, no? At hihintayin pa natin dahil ang Panginoong Jesus, meron pa siyang ilang mga taong babanggitin and said a similar expression, woe to you. Mahiya naman kayo. Well, sa salita natin ganito. Mahiya naman kayo sa inyong ginagawa. Mahiya naman kayo sa inyong sinasabi. Yun ang salita marahil sa atin, no? Parang nung minsan nagsalita yung presidente, mahiya naman kayo. Sino tinutukoy niyo rito? Yung mga involved sa flood control project na nakakuha ng bilyon-bilyong salapi. Na hanggang ngayon, nalulubog pa rin tayo sa baha. Dahil minsan iniyabang niya yon na meron tayong 5,500 flood control project. Tapos nung biglang pagkatapos ng kanyang salita, no, yung SONA, malakas ang ulan ng dumating. Binaha pa rin tayo. Kaya lahat ng tao nagalit. Ano ba yan? Nasaan yung 5,500 flood control project? Tapos ngayon, nagkaroon ng mga pagsusuri, pag-aaral. Ito pala mga flood project na to ay karamihan dito ay nakurap. Kaya anong salita ang dapat natin gamitin? Mahiya naman kayo. Di ba? Parang ganito. Kaya nga ganito, huwag na tayo mag-usap tungkol sa ating national situation. Yung personal situation lang natin. Kasi kadalasan nagkakaroon tayo ng ganyan. No? Kaya si Jesus, nagsalita siya ng ganon. Kasi, alam niyo po ba, ang naaawa si Jesus sa mga nagiging biktima ng hypocrisy. Ano sinabi ni Jesus? Inaapi niyo itong mga taong ito, tapos sasabihin nyo na kayo ay masyado silang entitled Alam niyo itong problema sa mga scribes and the Pharisees, they feel so entitled that they are exempted, no?
Exempted sila sa mga rules and regulations. Sounds familiar, di ba po? Sa ating politics, ganun eh. Yung mga lawmakers natin, they are so entitled that they feel they are exempted, no, from the application of the law. Kaya sinong kawawa? Yung mga maliliit na tao. Kaya sinabi ng Panginoon dito, yung salitang, you disregard. Ito po yung, kasi ang binasa ko po kasi English no? Kaya yung dala-dala kong reflection ay may kinalaman sa English. You disregard 3 things. Judgment, mercy, faith, or fidelity. Ito pong mercy and judgment, may kinalaman po yan sa relationship sa tao. No? Yung fidelity at faith, may kinalaman yan sa relationship sa Diyos. Kaya mismo yung Panginoon, talagang sinabi sa kanila, mahiya naman kayo. Una, kayo ay nagpapakita na kayo ay tapat sa Panginoon, pero yung inyong sinasabi, laban sa kalooban ng Diyos. Hypocrisy. Sinasabi nyo that you care about people, pero ginugulangan nyo ang mga taong ito. Hypocrisy. I have one question, brothers and sisters. Does one single word or action constitute the totality of the person? Ito po yung tanong ko. Ang isang salita at gawa ba ng isang tao ay magpapahayag na ng buong pagkatao niya? Yes or no? Ulitin ko po does one single word or action constitute the totality of the person? Tagalog. Ang isang salita po ba at ang isang kilos ng tao ay nagpapahayag na ng kaganapan ng kanyang pagkatao? Yes or no? Gusto ko mag-survey. Taas po ng kamay na nag-a-agree. Yes, Father. One single word or action does constitute the totality of the person. Sige po. Yes, do you agree? Na isang salita at isang gawa ay nagpapahayag ng buong pagkatao ng isang tao. Okay, may ilan dito sabi ay yes. Yung iba, di kayo nagtaas Masyado kayong safe sumagot, no? Pero eto, alam niyo po ba kasi ang ibig sabihin ng hypocrisy sa Panginoon? Yung bang hindi mo lang minsang ginawa yan, kundi lagi mong ginagawa. That's why one single word or action may not necessarily constitute the totality of the person. Bakit? Na minsang ginawa mo yan, ang sama mo, minsan ka lang gumawa ng kasalanan. Para sinasabi, minsan lang ako gumawa ng kasalanan, naparusahan ako habang panahon. Minsan lang yun. Di ba? Pero, pag ang isang tao lagi niyang ginagawa, that means, that is the person's orientation. Pagka lagi niyang ginagawa, lagi niyang sinasabi, yan ang pagkatao niya. Kaya tayo, nahuhuli tayo sa ating salita. Salita na lagi nating binibigkas. Kaya ang isang taong laging nagmumura, malalaman mo na, itong taong ito talagang nagmumura talaga yan. No? Pero kung minsan lang nakapagmura ka sa, ewan ko anong klaseng salitang mura yan, di ba? Minsan to be safe, ginagamit ng salita, OMG. Bakit ba sa pagbumura, ginagamit pa yung Diyos OMG naman, hindi naman dapat. Anyway, ito po yung sinasabi ng Panginoon. How do we relate with people? With fairness and with right judgments. So, how do we relate with people? At ito sinasabi ng Panginoon sa atin dito Kaya kung titingin tayo sa isang tao, before we make a judgment, di ba meron tayong tinatawag, alam niyo po, nasa company din ako meron akong HR. Laging kino-confer sa akin Father, ganito po yung judgment. Ito po yung ating recommendation. Pinare-review ko, ano ba yung naging incident report? Aalamin ko yung buong kwento before I make my judgment. Pag nakita ko na yung buong kwento, nakita ko yung ginawa ng tao, and even probably there are some people who are also involved, then I will make my judgment. At times, I can
change, the recommendation or I change. Bakit? Sa aking pagbabasa, sa aking reading, iba yung assessment eh. Lalong-lalo na kung ang tao nag-a-assess, bias against you. Kawawa ka. Bias against you. Sabihin nun, teka muna, arali. Kaya nga kumisan, kaya yung HR, dapat ang HR, ay merong fairness. Merong tinatawag tayong compassion. Kaya nga ang St. Peter may values eh. Doon binabase ng HR ang judgments. Not personal judgment, but the company judgment. Why? Because the HR speaks on behalf of the company. Di ba po? Pag nagkamali yung HR, it will reflect, the kind of management St. Peter has. Di ba ganun na mangyayari? Kaya napaka-critical eh. And itong sinasabi ng Panginoon ay applicable yan, hindi lang yan sa circle of friends, hindi lang yan applicable sa pamilya, hindi lang yan applicable sa company, organization. Applicable yan sa lahat ng istruktura na kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama. Kaya nga kung titignan po natin, how, for example, our government runs the government, how the Senate runs its affairs, how the Congress runs its affair, and all other branches of government. Or to include, brothers and sisters, the church. Kami, isahan mo nyo na dyan. How do we manage our parishes? How do we manage people? Tignan nyo. Meron bang ginagawang hindi tama? At kung mayroong ginagawang hindi tama, sabi nga ng Panginoon, sana, let us speak out. Sabi nga po ni Pope Francis, evil tribes when good people are silent. Ang kasamaan daw ay lumalaganap kung ang mga mabubuti ay tumatahimik. Ganun po ang nangyari. Kaya di ba sa ating society, bakit umiiral ang korupsyon? Dahil ang mga tao ay sumuko na. Tumahimik na tayo, ayaw magsalita. Dahil alam natin, pag ikaw ay nagsalita laban sa kasamaan, ang kasamaan, hahabulin ka kung pwede kang mapatay. Ganun ang kwento natin eh. Kaya nga walang gusto pong magtestigo. Kaya binibigyan sila ng tinatawag nating protection custody. Dahil yung mga eyewitnesses o mga whistleblowers, nalalagay sa pangarib ang buhay nila. Pero I tell you, brothers and sisters, Jesus is correct when he addresses the scribes and the Pharisees for their hypocrisy. Because Jesus tells them, you may want to continue what you're doing, but I tell you, you will never be at peace. Hindi ka magiging mapayapa sa kalooban mo. Alam niyo naman yung mga taong gumagawa ng kasamaan, wala pong kapayapaan yan eh. Nahihirapan matulog yan. Siyempre, pag ikaw ay may ginawa kang masama sa kapwa-tao mo, sabihin mo bang, buti nga sa'yo? Hindi eh. Alam nyo, dinadala natin yan sa pagtulog. Kaya may mga tao binabangungot. May mga tao parang hinahabol sila sa panaginip. Bakit? Because it's your conscience that runs after you. That voice, that inner voice of God telling you, what you're doing is not right. And you have to correct it. Kaya nga ito po yung invitation para sa atin eh. The Lord is telling us to be compassionate and to be faithful. And sana, the Lord will come before us and will, woe to you! Sana, no? Sana when the Lord comes to us and faces us, hopefully He will not tell us what He told the scribes and the Pharisees. Woe to you! Hindi natin siguro gustong marinig ang Panginoon sasabihin woe to you, St. Peter Chapel. Woe to you, St. Peter Company or Corporation. Instead, what we want to hear from the Lord is, St. Peter, you have done good, and I continue to bless you. Di ba? Kaya yung Panginoon, ang blessing niya is outpouring. Tuloy-tuloy ang blessing ng Panginoon. For as long
as we reign, we remain faithful to Him. Tandaan po natin, sana hindi mangyari na kung saan we will be judged by the Lord for our hypocrisy. Instead, God will praise us for our fidelity, for our openness to His will. And let us create that environment in which all of us will be judged by the Lord with much fairness and above all, with compassion and with love. Good morning, brothers and sisters. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.